Tayo po'y muling darako sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na to. At tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat minsan niya pa tayong pagpapalain ng kanyang salita patungkol sa mga bagay na dapat natin malaman. Tayo po ay magbukas ng ating Biblia sa Lucas Kabanata 2, talatang 1 hanggang 20. Ito'y patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Ganito ang kanyang sinabi. Nang panahong iyon, inutos ni Emperor Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galileo, si Jesus ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem. Si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David, sapagat siya ay mula sa angkan ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay kabuwanan na. Habang sila ay nasa Bethlehem, sumapit na ang oras ng panganak ni Maria. Sinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, binalot niya ng salampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Doon ay may pastol na nasa parang at nagbabantay sa kanilang mga tupa ng gabing iyon. Lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang nakakasilaw na kalwalatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sinilang ngayon sa bayan ng David ang isang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakaiga sa isang sabsaban. At bigla nilang nakitang kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan at sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makalis na mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagbadali silang pumaroon at natagpuan nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakaiga sa sabsaban. Sinalaysay ng mga pastol ang sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria mga bagay nito at ito'y kanyang pinagbulay-bulay. Umalis sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi ng anghel. Tayo manalangin. Aming Panginoon, muli aming sasariwain ang iyong kapanganakan nung ikay nagkatawang tao. Muli sa oras na to, kami humihingi ng mensahe mula sa mga bagay nito na pangunahan mo kami upang makita namin ang mga dahilan na itinago, Panginoon, ng mga pagdiriwang ng aming Kapaskuhan. At dalangin namin na makita namin ang kabutihan nito na para sa amin. Salamat, Panginoon. Inaangkin namin na sa tulong ng Espiritu Santo mula sa iyong salita, ipapakita mo sa amin sa iba't ibang bagay ang mga nararapat naming malaman at dapat naming maintindihan. Pangunahan mo kami ng iyong Espiritu Santo mula sa pakikinig, mula sa pangunawa hanggang sa pagtanggap ng lahat ng ito. At hayaan mong makita mo sa amin ang dapat na mangyari ayon sa iyong layunin. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Dito po sa ating pagdiriwang ng ating Kapaskuhan, marami pong pagkakataon na ang Kapaskuhan ay nagiging iba ang kahulugan sa maraming tao. Maraming Kapaskuhan na kung tatandaan po natin, may mga grupo po ng mga mananampalataya na pinagbabawal ang pagdiriwang ng Kapaskuhan dahil lang sa kanilang paniniwala na ito ay hindi talagang
kaarawan ng kapanganakan ng Panginoong Yesus. Pangalawa, ito ay hindi iniutos ng Biblia na ipagdiwang. At pangatlo, ito ay okasyon ng isang pagan god, isang selebrasyon ng mga pagano para parangalan yung kanilang Diyos. At makita natin, hindi talaga ito kultura ng mga Kristiyano noon. Ito'y nangyari nasa 3rd to 4th century BC na ito'y nagpasimula lalo na sa panahon ni Constantine. Pero nais nating isa-isahin yung mga bagay nito. Tama nga na ang petsa ay hindi talaga December 25 ang kapanganakan ng Panginoon Jesus. Pero hindi naman talaga kailangang isakto yung petsa para ipagdiriwang ang isang bagay. Halimbawa, ang itinakda ng Biblia pagdating sa pagsamba ay araw ng Sabat. Pero sa panahon natin ngayon, yung kalendaryo ng Israel at kalendaryo natin magkaiba. Paano mong matiyak alin dun yung araw ng Sabat? Pangalawa, maging ang New Testament Church hindi araw ng Sabat nung sila'y naggagawain, kundi first day, hindi ikapitong araw. Mismo sa panahon ng mga alagad, nag-iba yung pagdiriwang or yung panambahan. Hindi, kaya sinabi ni Pablo na kung anong araw ang italaga mo para sa Panginoon, yun ang tatanggapin na araw ng Panginoon. Hindi yung petsa, kundi yung purpose. Pangalawa, sabi nila, ito daw ay Diyos-Diyosan ng mga pagano, isang pagdiriwang o isang pista ng Diyos-Diyosan ng mga pagano. Nung nangyari kasi ito nung panahon ng 3rd to 4th century BC pala, yung nais natin. 3rd to 4th century BC. Nung nangyari ito, nasa panahon ng persecution ang Christians sa kamay ng Roman Empire. Bakit? Kasi itinuturing na parang salot ang Kristiyano. Tinitingnan nila na parang immoral kasi kumakain daw ng dugo, ng katawan ng tao, hindi raw pinapahalaga ng mga anak, maging ang asawa, at marami pang mga wrong interpretation. Sila daw ay atheist, sila daw ay nagre-rebelde sa gobyerno kasi hindi sila sumusunod sa mga malalaswang kapistahan ng kanilang panahon ng Roman celebration or Roman feast. Kaya maraming paratang sa kanila at higit sa lahat, sila yung nagiging dahilan daw kung bakit nagkakaroon ng lindol, pagbaha at nagagalit daw ang Diyos sa kanila. Kaya yung panahon na yun talagang pinapersecute sila. Pero ang mga Israel noon, para lang makapagsamba, gumagawa sila ng paraan. Ang Christians pala, gumagawa sila ng iba't ibang paraan paano makasamba at hindi mahuli ng Roma. Kaya gumagawa sila ng mga sign, kagaya yung isda, gumagawa sila ng mark or mga cryptic message para malaman kung nasaan yung panambahan at doon sila magsasama-sama ng palihim. Hanggang sa natuklasan nila na ang pinakamagandang oras ng panambahan ay yung panahon na lahat ng Roman citizen or Roman communities ay nagdiriwang din. Kumbaga busy, wala silang panahon para sa kasi busy rin sila dun sa event nila at yun yung araw na yun. Kaya nagkaroon ng pag-gathering na kasabay ng Roman feast, ng pagan feast. Bakit? Kasi gusto rin nilang sumamba ng walang naistorbo. Yun yung history noon. Kaya maraming dahilan. Pero bakit kailangan nating i-celebrate yung Christmas? Kasi yung Christmas ay ang pinararangalan walang iba kundi ang ating Panginoon. Yung kapanganakan ng ating Panginoon. At yung Christmas, hindi yan ginawa para sa pagan. Ginawa ang celebration ng Christmas para sa ating mga Kristiyano. Ikaw na nakaalam ng salita ng Diyos, nakaalam ng gospel, yung binubuod na kasaysayan ng buhay ni Jesus hanggang sa kanyang kamatayan at kanyang pagbabalik,
Ikaw yung nakatanggap nun. Kaya nararapat lang na para sa iyo, special yun. Pero sa mga pagans, hindi dapat special yun. Walang kabuluhan yun. Kaya sa kanila, ang Christmas Day ay isang pagdiriwang lang, isang okasyon na kung saan dapat magsaya, dapat magkaroon ng bagong damit, dapat puro material things. At yun ang pinapairal. Kaya nauso si Santa Claus, nauso ang Christmas light, nauso yung iba't ibang paraan ng pagse-celebrate ng Christmas o figures or mga icons na ginagamit para celebrate the Christmas na walang kinalaman kay Jesus. Pero ikaw, tayo na nakinabang sa kaligtasan na binigay ng Panginoong Jesus, isa ang ating dahilan kung bakit tayo magse-celebrate ng Christmas kasi pinanganak ang tagapagligtas ng ating kaluluwa. Pinanganak yung ipinangakong dakilang pastor na siyang mag-iipon sa atin at hahanap sa atin upang tayo tipunin at alagaan. At yun yung pinakadahilan. Kaya ang ating pinamagatan ay yung kahalagahan ng unang Kapaskuhan, the importance of the first Christmas. Dito, makita natin yung unang binigyan ko ng punto na nung binasa natin na mahaba, ay doon makita natin na sinadya ng Panginoon na magkaroon ng census, sinadya na nandun sa Bethlehem. Kumbaga parang ang unang it was chosen by God. It was appointed by God. Kung titignan natin yung detalye sa date, sa place, sa people, na yung mga tao na na-involved dun sa first Christmas, lahat yun ay appointed by God. Makita natin yung ginampanan ng mga anghel na para lang mangyari yung bagay na yun, kailangan magpakita yung anghel kay Maria, kailangan magpakita yung anghel kay Joseph para wag niyang iwanan si Maria, kailangan magpakita yung anghel sa mga pastol, kailangan magpakita yung anghel sa iba't ibang paraan para sabihin na ito yung plano ng Diyos. Kaya ito'y ginawa ng Diyos sa date. Tingnan natin yung petsa. Yung date bang yun ang saktong inassign ng Panginoon? Oo, kasi sabi niya sa Jeremiah chapter 23, verse 3 to 6, yung word na I, kaya myself, ginamit niya yung mga word na yun, I, myself. Tapos binanggit niya dun yung may darating ang isang araw. Days are coming. Darating ang isang araw. Tapos binanggit niya dun yung na darating yung righteous branch. Yung tinutukoy niya dun na righteous branch, walang iba kundi si Jesus na siyang galing sa lahi ni David. Noon pa lang, ipinangako na yan. Doon sa Jeremiah 23 verses 3 to 6. Ipinangako na isang araw na itatakda ng Panginoon na isisilang si Jesus, na tinatawag niyang righteous branch. Kaya sa date, ang Diyos din ang nagtakda. Tayo hindi natin kayang itakda kung kailan tayo papanganak, maliban lang yung mga sisayat. Pero ang Diyos ang nagtakda kung kailan niya isisilang, kung kailan niya ibibigay yung kanyang bugtong na, kung kailan magkakatawang tao ang Panginoong Yesus para tayo ay ligtas. Yung place, kita natin yung place, ang Diyos din ang nagtakda niyan. Sabi sa Micah chapter 5 verse 2, diba? Binanggit niya dun yung Bethlehem na isang maliit na bayan, ngunit mapalad ka sapagkat pinili ka ng Diyos. Kita natin sa Galatians chapter 4 verse 4, ipinakita rin dun na ito'y tinakda ng Panginoon. At makita natin na yung lugar na lahat ng binanggit, isipin nyo kung gaano kalayo si David, ay si Jose, doon sa Bethlehem, pero ang sabi ng pangako ng Panginoon ay papanganak sa Bethlehem, kaya nagkaroon ng census, kaya na-persa silang dalhin doon sa isang lugar, kasama ni Maria para doon isilang ang Panginoong Yesus. Maging yung sabsaban. Yung sabsaban ay itinakda ng Panginoon. Kasi makita natin, wawasakin ng Panginoon yung sistema ng mundo, yung kaalaman ng mundo, yung wisdom of this world, na kung saan binaliktad niya lahat. Kapag ang hari ipapanganak,
Ito'y dapat sa palasyo, ito'y dapat grandioso or napaka kahanga-hanga. Pero makita natin napakasimple nung pinanganak ang Panginoong Yesus. Kaya doon makita natin ang Diyos pa rin ang siyang nagtakda sa mga taong involved doon sa kapanganakan ng Panginoong Yesus. Makita natin una yung mga anghel na sila'y abala para ipahayag sa tao yung ipapanganak ang tagapagligtas. Si Maria, sabi doon, sinabi rin sa Biblia na siya ay gagamitin ng Panginoon. Yung tinatawag na virgin birth na binabanggit sa Isaiah. Yung binanggit, nagsimula yun sa Genesis 3:15 na ipapanganak from the seed of a woman. Tapos yung Isaiah 7:14, sabi nun, ipapanganak ng isang birhen. Kita nyo noon pa lang, malayo pa lang, sinabi na ng Panginoon yung mangyayari pagdating sa bagay na yun at kung sino ang gagamitin niya. Dinitalya niya doon ng malinaw. Yung sa Genesis chapter 44 verse 10, idinitalya niya doon sa prophecy ni Jacob na mula sa lahi ni Juda, yung manggagaling yung Mesyas, yung magiging hari. Si Jesus ang tinutukoy doon. Ganun din sa panahon ni David, binanggit yung son of David, no? Na siyang ipapanganak. Kaya lagi yon sa Isaiah 11 verse 1. Ganun din ang binanggit doon sa John chapter 1 verse 1 at yung verse 14 na mismong si Jesus ay magkakatawang tao, no? At binanggit dahil sa Isaiah chapter 40 verse 3 yung si John the Baptist na siyang ang tinig na sumisigaw sa ilang. Maging si Juan, isa rin siya sa pinili ng Diyos na siyang maghahanda ng daraanan ng Panginoong Yesus. Si Jose, magita natin, kinausap pa siya ng anghel para sabihin sa kanya yung plano ng Diyos. Hindi mo gaano ka-espesyal yung preparasyon. Kaya parang nakikita ko dito, hindi natin napapansin. Minsan may mga okasyon tayo, magbe-birthday yung anak natin o kaya ikakasal yung anak natin, kukuha tayo ng event management team or ng coordinator, event coordinator na siyang mamamahala kung saan kakain, saan kakasal, saan anong gagawin, paano ang picture taking. Kumukuha tayo at nagbabayad ng malaki. Pero dito, nung ipapanganak ang kaisa-isang anak ng Diyos para maging tao, mismong ang Diyos ang nagplano, ang Diyos ang nag-set up, ang Diyos ang naganda ng lahat ng dapat mangyari. At yun yung kahanga-hanga sa unang Kapaskuhan. Inihanda yun ng Panginoon, inayos yun ng Panginoon para sa atin. Mga kapatid, yung detalye ng pangyayaring yun, nangyari ayon sa plano ng Diyos. At anong lesson na makukuha natin dito? Anong mapapansin natin dito sa bagay na to? Kasi kita natin yung lahat ng galaw ni Jesus, nakadetalye yun. Pati yung pagtaka sa Egypt, pati yung pagpatay dun sa mga bata sa Bethlehem, pati yung paninirahan niya sa Nazareth, pati yung pagsakay niya sa donkey, pagkamatay niya sa krus, lahat yun binanggit ng Biblia na nakadetalye. Ibig sabihin, inihanda na ng Diyos ang bagay na yun para ipakita para ihanda, para ibigay yung kaligtasang matagal niya nang ipinangako. Ang lesson sa atin, alam natin na sa panahon natin ngayon, yung Christmas iniiba ng tao. Yung Christmas, binibigyan ng ibang importansya yung ibang mga bagay. Nilalagay sa Santa Claus, nilalagay yung Christmas tree, binibigay yung Christmas light na pinakabida ng Kapaskuhan, mga parol. Hindi naman tayo against sa mga yan, pero ang punto lang, huwag nating makalimutan na yung unang Kapaskuhan inihanda ng Diyos para sa kanyang anak na magiging tao at balang araw magliligtas ng ating buhay. Ang Diyos ang nagplaplano ng lahat ng bagay. Sa atin din, mga kapatid, yung buhay natin nakaplano rin sa harapan ng Panginoon. Kung paano plinano niya ang kaligtasan ng mga mundo, ng buong mundo,
imposibleng hindi niya pinano yung kaligtasan natin. Ang buhay natin, kung titingnan natin, mula pagkabata hanggang ngayong nakakilala ka sa Panginoon, lahat yan plinano ng Panginoon. Mula anong narinig mo, sinong nag-preach, sinong nagpahayag, nakita yan ng Panginoon at plinano niya yan. Kaya yung binasa nating teksto, lahat yun nakadetalye. Lahat, maging sa anghel, maging nga si Herodes may ginampanan, maging taong hindi maganda, maging yung mga tao na may-ari nung mga paupahan, ginamit din sila ng Panginoon para mapuno agad upang walang mapuntahan para dun sa sabsaban, pinanganak yung kanyang anak. At lahat ng yan plinano ng Diyos. Yung buhay din natin, plinaplano rin tayo ng Diyos. Kaya yung unang Kapaskuhan, nire-reflect lang niya yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kung paanong gusto ng Diyos, mangyaring gusto niya, at yun din ang gagawin niya sa atin, gagamit siya ng maraming bagay para maisatak katuparan yung kaligtasan na para sa iyo, para sa akin, at para sa ating mahal sa buhay. At yun yung unang relevant na parang maiintindihan natin na yung araw na yun ay itinakda, inihanda ng Diyos para sa iyo at para sa atin. At yun ay napakagandang balita nung unang Kapaskuhan. Pangalawa, hindi lang to chosen by God, appointed by God, kundi ito'y noble event. Ito'y isang maharlikang pagdiriwang. Ito'y isang maharlikang pangyayari. Ibig sabihin, kaparang anong tawag dito? Kumbaga parang selebrasyon ng hari o ng isang palasyo. Diba? Kasi sabi niya, dun sa Luke chapter 2, ang isisilang ay anak ng Diyos na kataas-taasan, the Son of the Most High God. Ito yung binanggit niya. Ganun din yung binanggit niya dun sa Isaiah chapter 7 verse 14, na isisilang ang pangalan niya tatawaging Emmanuel, no? Yung sa Isaiah 9:6, his name will be called, 'di ba? Binanggit doon na El Gibor, 'di ba? Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Kita mo kung gaano ka-espesyal yung ipapanganak, isang ipapanganak na anak ng Diyos na kataas-taasan upang maging tao. Ginamit niya ang katawan ni Maria para siya maging tao kasi may gagampanan siya para tanggalin yung ating kasalanan, para siya maging tao at bayaran yung kasalanan nung kanyang mga kasamang tao. Kaya kailangan siyang maging tao. Hindi niya kayang bayaran yung ating kasalanan kung hindi siya magiging tao kasi taong nagkasala dapat tao ang magbayad ng kasalanan. Pero ang tao, wala ni isang tao ang nabuhay ng walang kasalanan. Si Jesus lang ang nakagawa noon. Kaya siya yung karapat-dapat na magbayad ng ating kasalanan. Yan ang binabanggit ng mga kautusan, ng mga pista. At makita natin si Jesus ay pinanganak. Sabi niya sa Matthew chapter 2, verse 2, the King is born. The King of Israel is born. Sabi niya dun sa mga pantas kay saan isinilang yung hari ng Israel. Binanggit ng mga pantas kay Herodes. Kaya itong si Herodes ay nataranta. Ang tinukoy dun, malinaw na sinabi ng mga pantas na nakita nila mula sa malayo na ipinanganak ang hari ng Israel. At maging sa Lucas chapter 1 verse 32, binanggit din the Son of the Most High God. Kaya ito yung pangalawang lesson na yung pangyayari ng unang Christmas ay isang kapanganakan ng anak ng Diyos na kataas-taasan, ng hari ng mga hari, ng Diyos na siyang nagkatawang tao, na siyang ating tagapagligtas. Maraming pagkakataon, may mga birthday na hindi natin nakakalimutan. May mga okasyon na hindi natin pinapalampas. Malayo pa lang pinaghahandaan natin. Kung ikaw na siyang Kristiyano na nakatanggap ng dahilan nung unang Kapaskuhan, anong dahilan? Bakit kailangan wag mong ipagdiwang yung araw ng Kapaskuhan? Totoo na hindi sinutos ng Biblia na ipagdiwang yung araw ng kapanganakan, pero hindi rin naman iniutos ng Biblia
na huwag mong ipagdiwang ang araw ng kapanganakan. Ibig sabihin, silent ang Bible doon. Hindi niya sinabing pinagbabawalan niya ang Israel na ipagdiwang ang araw ng kanyang kapanganakan. Katunayan, binanggit pa nga niya kay David, ni David, na bilangin mo ang iyong mga araw. Number your days. Diba? Bagamat walang malinaw na binabanggit na birthday. Kasi ang nabanggit na birthday sa Bible ay dalawa. Parehas pagan kings. Parehas may napugutan ng ulo. Nung una, makita natin, pinugutan ng ulo yung kasamahan ni Jose doon sa kulungan pagkatapos mag-birthday nung hari. Pangalawa, pinugutan ng ulo si John the Baptist pagkatapos mag-birthday si Herodes na siyang request nung nagsayaw na regalo dahil sabi niya, hingin mo anumang iyong hingin. At parehas yung birthday. Ngayon, ikinokonekta doon na pag ang birthday nagdadala daw ng pangit na bagay. Wala pong binanggit ang Biblia doon. Wala siyang binanggit na ipagdiwang, wala rin siyang binanggit na wag ipagdiwang. Kaya, kung yung araw na yun ang iintindihin natin, yun yung araw na kapanganakan ng Diyos na siyang nagkatawang tao upang maging ating tagapagligtas. Bakit hindi? Anong masama doon na parangalan siya? Anong masama doon na hindi siya sambahin, pasalamatan? Hindi, anong masama doon na yung araw na yun ay pagkakataon para sabihin mo sa mundo yung plano ng Diyos, di ba? Sino bang makikinig sa iyo ng patungkol sa kapanganakan ni Jesus kung ang pinapangaral mo doon sa araw ng Semana Santa, kung pinapangaral mo sa araw ng Valentine's Day? Walang makikinig sa iyo. Pero subukan mong pumunta sa mga bata, kumanta ng mga kasaysayan patungkol sa kapanganakan ni Jesus, lahat ay natutuwa at lahat ay nakikinig. Subukan mong pumunta sa mga event, mag-message ka patungkol sa dahilan ng kapanganakan ni Jesus, lahat ay nakikinig. Kaya ang Christmas ay isang pagkakataon na ipayag mo na ipinanganak yung anak ng Diyos na kataas-taasan upang maging tao para tayo ililigtas, para tayo ay alisin sa ating pagkakasalan. Alam nyo, dun sa bagay na yun, makita natin, dahil maharlika yung pangyayari, mismong ang Diyos talaga ang naging coordinator ng bagay na yun. Makita natin dun yung pinakadekorasyon nila, yung star na kakaiba. Kita natin yung archaeologists, yung mga magi, kabisado nila yung galaw ng bituin, pero merong isang naiibang bituin. Bakit nandun yung bituin na yun? Anong dahilan? Naganap sila ng mga kasulatan at nakita nila sa Isaiah na ipinanganak ang anak, ang hari ng Israel. Kaya naglakbay sila. After 2 years, nakarating sila at nakita na lang nila yung bata, kaya hindi sa sabsaba na sa bahay at hindi sanggol, kundi yung bata. At hinanap nila kasi nakita nila yung kati. Kaya ang pinakadekorasyon, na mismong yung dekorasyon na yun, hindi lang nakita dun sa lugar, hindi lang nakita sa buong Bethlehem, nakita yan hanggang sa ibang bansa. Isipin mo saan ka nakakuha ng dekorasyon na nakita ng ganun karami kasi pinanganak ang anak ng Diyos na kataas-taasan. Pangalawa, tuwing ipapanganak ang anak na lalaki, ang ginagawa ng mga kapitbahay at nakita nilang lalaki, para yung magmamarcha na kumakanta at nagse-celebrate, nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa pagkakaroon ng anak na lalaki. Pero dahil sila'y dayuhan, kasi from Nazareth, from Galilee, nandun sila, wala silang matuluyan sa sabsaban, pero walang gagawa noon. Wala silang kapitbahay kasi hindi sila kilala doon. Pero makita natin, yung mga anghel ang gumawa noon. Ibig sabihin, ang performer nila nung okasyon ng kapanganakan ni Jesus, mga anghel, mga supernatural being. No? Kaya nga, sinasabi natin yung araw na yun ay isang maharlikang okasyon. Hindi siya pangkaraniwan. Yung unang Christmas ay isang kahanga-hangang okasyon. Makita natin maging yung magi, no, mula sa east, nag-travel pa para lang makarating dun sa kung saan pinanganak si Jesus. Kaya napaka-espesyal yung araw na yun. Alam nyo, mga kapatid, gusto ko rin i-connect ito sa ating buhay. Yung napaka-espesyal na araw na yun, nangyari yun
upang maging special rin tayo sa harapan ng Panginoon. Kailangan din siyang isilang sa atin. Kailangan ginawa niya lahat ng yun. Once na ipapanganak muli ang Panginoon sa puso mo, gagawin din ng Diyos ang kahangahangang bagay sa buhay natin. Pagkatapos mong tanggapin, ang sabi ng Biblia, pagkatapos pumasok ng Panginoon sa puso mo, babaguhin niya lahat ng buhay mo. Yung palalayain niya tayo, gagawin niya tayong pinaka-espesyal. Ibig sabihin, yung God's beloved, di ba? Apple of His eyes. Gagawin niya tayong bahagi ng kanyang katawan. Yung reflection ni Christ, makikita sa ating buhay. Planuhin lahat ng Diyos yun kasi anak niya yung nakataya. Anak niya yung gusto niyang makita na nasa atin. At yun yung unang Kapaskuhan. At yun yung Kapaskuhan na kailangan mong tanggapin, kailangan mo pagdiwang kasi pinanganak na ang Panginoon sa iyo. Hindi po ba natin nakikita yung mga espesyal na ginawa ng Diyos sa atin? Ang dami na. At tanging sa iyo lang ginawa. Kasi nasa iyo na ang ating Panginoong Yesus at pinanganak na siya sa buhay natin. Pangatlo, yung tinatawag nating sacred gathering. No? Hindi lang siyang novel event, isa rin siyang banal or isang banal na pagkakatipon. No? Una, anong salita ng word na banal, ibig sabihin set apart, inihiwalay, dalawa lagi ang dinidiin nung holy or nung sacred or nung tinatawag nating agios sa Greek word. Yung isa, gagawin kaya ka kinuha para meron kang maging kamuka at pangalawa, kaya ka kinuha para alisin yung dati mong kamuka. Parang ganon. Yung tinatawag na yung pagkakaroon ng likeness of nature. Si Jesus Christ, kaya tayo naging banal kasi nung tinanggap mo ang Panginoong Yesus, yung likeness of nature ay mapapasayo. Yung wangis ni Jesus mapapasayo. Babaguhin ka ng Diyos at magiging kamukha natin si Jesus. Pero sa kabila na yun, kabilagtaran nun, yung dati nating wangis na siyang kamukha ng mundo ay unti-unting buburahin ng Panginoon. Gagawin kanyang kakaiba. Yun yung ibig sabihin ng banal. Kaya nung ang kapanganakan ni Jesus ay tinawag na sacred gathering o holy gathering, bakit ginawa niya itong kakaiba? Hindi ito kamukha ng mundo. Hindi ito katulad ng mundo na pagdiriwang. Hindi ito katulad ng mundo na masyadong material ang pinapahalagaan. Yun nga yung unang Kapaskuhan na napakasimple. Walang handaan, di ba? Walang mga bisita, walang mga magagarang damit o anumang dekorasyon. Yun yung unang Christmas. Pero makita natin ang pinaka pinahalagaan ng Diyos yung bagay na espiritual. May mga anghel, may mga kapahayagan ng salita, may mga katuparan ng mga pangako ng Panginoon. Nangyari lahat ng yun dun sa araw na yun. Kaya yung araw na yun ay araw na banal. Isang okasyon na banal na inihanda ng Diyos. Ito'y spiritual, hindi ito material. Ito ay simple, ngunit nagdala ng ganap na kasiyahan. Kaysa naman yung napakabongga or sobrang dami ng okasyon, sobrang dami ng mga kakainin, sobrang dami ng pinamigay, pero pagkatapos ng sakit ng ulo o pagkalungkot, kakulangan, hindi nananatili yung kasiyahan. Pero sa lahat ng binasa natin, maging kay Maria, maging kay Jose, maging sa mga pastol, sabi doon, nung umalis yung mga pastol, nagpupuri sila sa Panginoon. Yung kasiyahang dala nila. Maging kay Maria, sabi nun, tinandaan niya ang lahat ng ito. Yung sa testimony ng mga pastol, kita niya, kinimkin niya sa kanyang puso. Kaya, nakita natin, simple, pero nagdulot ng ganap na kasiyahan. Kaya siya kakaiba. Kaya siya unique, no? Tapos hanggang sa lahat, ang sabi niya doon, mag-aalis ng kasalanan ng Israel. At doon ay magtatanggal ng ating kasalanan. Ngayon, reflection naman natin, ang Diyos naman natin ay
kakaiba pagdating sa pagtutulad sa mundo. Kaya nung ipinganak sa iyo panganak muli ang Panginoon sa puso natin, yun yung dahilan kung bakit tayo naging kakaiba. Yun yung dahilan kung bakit biglang nag-iba yung gusto mo, nagkaroon ka ng tinatanggihan mo yung mga bagay na dating gusto mo, pero alam mong ayaw ng Diyos, kaya mo siya tinatanggihan. Katunayan, hindi ako naniniwala yung konsepto na bawal eh. Hindi eh. Kaya sabi nung iba, ayoko maging born again kasi ang daming bawal. Hindi pa, walang punto doon. Ang punto nun, nagbago kasi yung iyong karakter, kaya inayawan mo siya. Hindi bawal. Kasi yung bawal, madalas sinusuway yun. Kasi pag sinabi mong bawal, pinipigil mo yung sarili mo na huwag gawin yun kasi baka mapaparusahan ka. Pero kung wala yung magpaparusa, ay pwede na. Halimbawa, nagkasakit ka, meron ka raw sakit sa puso, sabi mo, bawal na yung taba. O di talagang kaya ka hindi kumakain ng taba kasi merong masamang mangyayari sa iyo. Hindi dahil sa ayaw mo siya. Gusto mo siya, kaya lang may masamang mangyayari sa iyo pag kinain mo. Pero pag nakaramdam ka ng kaginawaan, yung bawal na yun gagawin mo. Bakit? Sabi mo, wala ang mangyayari sa akin. Yun yung problema. Kapag ang issue ng pagtanggi sa mundo ay dahil sa bawal, hindi mo siya ma-maintain. Pero kapag ang issue sa pagtanggi sa mundo, kasi inayawan mo na siya, kasi hindi mo na siya gusto, kasi binago ng Panginoon yung puso mo, yun yung magagawa natin. Yun yung matatapos natin at magtatagumpay tayo sa bagay na yun. At yun yung ginawa ng Panginoon sa atin. Nung pinili niya tayo, ginawa niya tayong kakaiba. Ginawa niya tayong espesyal, pero sa harap ng mundo, hindi tayo espesyal. No? Kaya ang Diyos ang gumagawa sa ating espesyal. Ang Diyos ang nagtataas sa atin, hindi tayo. At yun yung dahilan. Sabi niya sa Romans chapter 8 verse 29 na we are conformed to the image of His Son. Di ba? Kaya sabi niya doon sa 20, all things work together for good. Pero pagdating sa 29, na iniaayon niya lahat para maging kawangis natin ang ating Panginoong Yesus. Ganun din sabi niya sa 2 Corinthians chapter 4, na pag tumitingin ka sa salamin, ang nakikita mo na yung kalwalatian ng ating Panginoon. At ganun tayo kahalaga. Kaya yung araw ng Kapaskuhan ay isang banal na okasyon. Yung pinanganak si Jesus sa puso mo ay isang banal na okasyon at nagre-resulta ng kakaibang pamumuhay. Panguli, at dito tayo magtatapos, ito ay God have special purpose. Yung unang Kapaskuhan ay nangyari kasi merong layunin ng Panginoon kung bakit nangyari yun. Meron siyang napakagandang layunin upang isakatuparan ng lahat ng yun. Una, makita natin dito yung patungkol sa ating kasalanan. Talagang ginawa niya yun para alisin yung ating kasalanan. At yun yung pinaka-purpose talaga ng Panginoon. Sabi niya sa John 3:16, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Yun yung dahilan. Yung dakila niyang pag-ibig ay naipakita nung ibigay niya si Jesus na kanyang bugtong na siyang gagawa nung bagay na hindi natin kayang gawin. Yun ay yung bayaran ng ating kasalanan. At sa bagay na yun, ganun din binanggit niya sa Romans chapter 5, verse 8 na pinakita doon na yung pagkamatay ng Panginoong Yesus ay isang tanda ng dakilang pagmamahal. Yung mamatay ka sa kaibigan mo, bihirang gumagawa nun, kaya bagamat meron man. Pero yung mamatay ka para sa kaaway mo, yun ang ginawa ni Jesus. Ibig sabihin, hindi siya nagsakripisyo ng kanyang buhay kasi may magandang bagay siyang nakita sa atin. Kundi nakita niya na kailangan nating maligtas. Yung effort niya ang nangyari at hindi yung effort natin. Kaya ang kaligtasan ay hindi sa pamagitan ng gawa. Kaya yung araw na yun ay nag-iisang dahilan nun ay yung plano ng Diyos sa sangkatauhan ay mangyayari. Sabi niya sa Genesis chapter 3 verse 15, no?
Sabi niya, yung sakong ng ahas ang dudurog yung sakong ng babae na siyang si Jesus ang siyang dudurog sa ulo ng ahas, pero itong ahas ang tutuklaw sa sakong. Makita natin nangyari yun dun sa krus. Pagkatapos panganak ni Jesus, namuhay siya, tinupad niya yung kautusan, nangaral siya, pinakita niya yung kapangyarihan ng Diyos, na siya ang Mesaya, siya yung pangako ng Diyos, pagkatapos binayaran niya lahat ng ating kasalanan. Kaya naging kakaiba tayo, naging special tayo sa harapan ng Panginoon. Ang kagandahan nung ipinanganak ang ating Panginoong Jesus, kaya siya special, nakaplano na yung plano ng Diyos maging yung kamatayan ni Jesus. Binanggit din doon sa prophecy ni Simeon, kung di ako nagkakamali, na itong batang ito, sabi niya nung makita niya si Jesus, ay katuparan ng pangako sa kanya ng Diyos, pero nakita niya na maghihirap ito. Ito yung mag-ahari, pero maghihirap ito. Nakita na sinabi na ng Diyos kay Simeon na ang paghihirap ni Jesus ang mangyayari. Maging yung kaloob ng mga Magi, kaya meron doon na insenso na nagsisimbolo ng paghihirap, no? At lahat ng yun ay nakaplano. Kaya mga kapatid, gusto kong i-conclude yung buo din yung ating mensahe. Si Jesus pinanganak, nakakaiba sa lahat ng ipinanganak. Yung purpose niya, yung dahilan kung bakit niya ginawa yun ay napakaigi at napakaganda. At walang iba yun kundi para sa iyo, para sa akin. Sinilang siya dito sa ating mundo, naging tao, sabi niya sa John chapter 1 verse 1 hanggang at maging sa 14, na siya yung salita na nagkatawang tao na kasama ng Ama. At siya ay Diyos. Pagdating sa 14, nabuhay, nakasama natin, naging tao, at naging liwanag siya. Kaya yung Jesus na yun ay naging tao para sa atin. At dahil doon, nung tinanggap mo itong Jesus na to na siyang ating punong pastol, punong dakilang pastol, makita natin naging special yung buhay natin. Hindi tayo special kasi magaling tayo. Hindi tayo special kasi maganda tayo o makapangyarihan tayo. Kaya tayo special. Merong pastol na ipinangako ng Diyos na isinilang sa sabsaban at namatay sa krus upang maging dakilang pastol ng ating kaluluwa. Siya ngayon yung dahilan kung bakit tayo special. Sa harapan ng Ama, sa ating paglilitis, si Jesus ang nakikita, yung ating Panginoon. Sa ating pang-araw-araw na buhay, ang Panginoon ang siyang kaagapay. Ang Panginoon ang siyang nagiging pinagmumulan ng lahat ng ating kailangan. Siya ang nagdadala sa tamang pastulan. Siya ang nagdadala sa tamang daanan. Siya nagbibigay ng lahat ng mabuting bagay para sa atin. At yan yung dahilan. Nung unang Kapaskuhan, ginawa ng Diyos yung kanyang paraan, ginawa ng Diyos yung katuparan ng kanyang mga pangako, ginawa ng Diyos nakakaiba sa mundo. Kaya nawa ang Kapaskuhan sa bawat isa sa darating na pagdiriwang ng Kapaskuhan. Huwag nating hayaan na hindi magamit sa kalwalatian ng ating Panginoon Yesus. Kung babasahin natin yung 1 Peter chapter 2 verse 9, sabi niya, ika'y pinili ng Diyos, di ba? Tayo'y pinili ng Diyos, tayo ay ginawang banal, kakaiba, di ba? Tayo'y ginawang pag-aari niya, ginawa niyang espesyal. Kung titingnan mo, yung lahat ng ginawa ng Diyos kay Jesus nung ipinanganak siya, ginawa ng Diyos sa lahat ng tumanggap sa kanyang anak na si Jesus. At yun tayo. Pero yung ginawa ni Jesus, ginawa ng Diyos kay Jesus, naging lingid or naging lihim yun sa mata ng mundo. At yung ginagawa ng Diyos sa atin, naging lihim din sa mata ng mundo. Ang tingin ng Diyos ng mga wala sa Panginoon, ay yun ay parang kalugihan, kalokohan o pagsasaya. Pero nakikita natin, yung kasiyang dala sa puso mo dahil sa Panginoon. Yung kasapatang dala, hindi dahil sa material na bagay, kundi dahil
sa pagkakaroon natin ng Panginoon. Lahat ng yun ay biyaya ng Diyos. Kaya napakabuti na maintindihan natin ang Kapaskuhan na nangyari dun sa unang Kapaskuhan. Yun ay para sa iyo. Yun ay para sa akin. Yun ay para sa ating mga mahal sa buhay. At yun ay dapat mangyari uli sa puso natin. Dapat mangyari uli upang magluwalhati ang Panginoon sa buhay natin. Tayo'y manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa iyo. Nais po namin ibalik ang lahat ng salamat at papuri sa iyo. Nais po namin hilingin muli na itong darating na Kapaskuhan, maging laman ng aming bibig, yung kahanga-hanga mong ginawa para sa amin. Sa darating na Kapaskuhan, may pakita namin yung pagpapahalaga namin sa iyo kaysa sa maraming bagay na nagbibigay ng pansamantalang kasiyahan. Tulungan niyo kami, Panginoon, na sa aming mga pagdiriwang, ikaw ang siyang maparangalan at hindi yung aming mga katawan, at hindi yung aming, hindi ang mundo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging ganap ang kasiyahan kasi alam namin meron kaming dakilang pastol na siyang nagbabantay sa amin ngayon dahil tinanggap namin sa aming puso yung tipanan na kanyang inalok para sa amin. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng iyong mga anak na nakarinig ng salita mo. Gamitin mo ito para sa aming kalakasan. Sa pangalan ni Jesus, itong aming panalangin. Amen.